Shinben Book 5, Chapter 56. Naganap na nga ang ika-4 na araw ng Mima Europa League. Araw nga ito ng Lunes. Ang Calapan City lang nga ang walang laro ngayong araw, at sa unang laban ay nakita ng mga taga Palawan kung paano tambakan ng Palawan Falcons ang Romblon Marbles. Isa na naman nga ang magandang performance mula sa kanilang Big 3 ang nakita ng mga manonood. Kasunod din ito ng maganda rin nilang ginawa noong huli nilang laban kontra sa Moriones. 28 points mula kay Derek Soco, 25 points mula kay Reggie Aguilar na sinamahan pa ng 5 blocks, at 22 points, 17 rebounds at 10 blocks naman ang ginawa ni Captain Tank, na kung saan ay ito pa nga ang naging best player ng laro. 101-87 ang final score, at walang nagawa ang 16 points at 12 rebounds ni Roy Bendawis dahil sa magandang depensa na ginawa sa kanya ni Tank. Ang kanya namang secondary scorer na si Jeron Candava ang naging highest scorer ng team na nakapagtala ng 25 points. Kaso hanggang doon na lang ang nagawa nila at nakuha nga nila ang ikalawang sunod nilang pagkatalo sa liga. Naging maingay rin nga ang crowd sa ikalawang laban nang magawang bawiin ng Puerto Princesa Divers ang kanilang pangit na pagkatalo noong nakaraan sa Calapan. Ito ay nang tambakan nila ang wala pang panalong Marinduque Moriones sa score na 118-78. Isang total domination ang ginawa ng home team, at napansin din ng marami ang masaya at ganadong paglalaro ni Calvin Barrientos na nakapagtala ng 43 points at 5 steals. Si Rare naman ay nagtala ng 25 points, 20 assists at 5 steals, na siya pa nga ang naging best player ng larong iyon, at makikita nga ang kakaibang saya sa mga mata nito nang ma-interview. Sabihin mo, babawian natin ang Calapan. Sigaw pa nga ni Calvin na nakatayo sa hindi kalayuan nang si Rare ay ini-interview ng isang reporter sa gilid. Hihintayin ko iyan, Sir Calvin. Bigla namang bulalas ng isang manlalaro mula sa isang grupo ng mga lalaking daraan. Ang team ito ng Calapan, at napangisi si Calvin nang makitang si Ricky ang nagsalita. Matikas nga niyang pinagmasdan ng team ni Mendez, at nakita pa nga niya ang pagngisi sa kanya ni Baron Cimeron. Hindi na kayo makakabawi sa amin, sabi ni Baron, at makikita nga rin si Larry Dizon na sinamaan si Barrientos ng tingin dahil parang mas gwapo raw ito sa kanya. Paglampas nga ng mga ito ay makikita naman sa likuran ni Calvin ang kanyang ate na bigla siyang itinulak. Nasa likuran nga rin ng ate Carla niya ang kanyang barkada na may dalang mga placards at banners para sa kanya. Mukhang okay ka na, Calvin, ah, sabi nga ng kanyang ate Carla, at hindi naman ito pinansin ng kanyang kapatid na tumingin lang sa malayo. Ginulo pa nga ni Carla ang buhok ni Calvin bago ito lumayo. Bigla nga niyang naalala ang ginawa nito noong isang gabi sa likuran ng kanilang bahay. Nakita niya ang kapatid na may sinusunog, at napag-alaman niyang ito ay ang mga gamit at kung ano-ano na bigay ni Gail dito. Noong una ay hindi niya alam kung ano ang nangyari, kaya nga kinausap niya si Rare tungkol dito. Nakakita ate si Calvin ng isang bagong kaibigan sa basketball. Iyon ang nangyari. Masaya akong may nangyayari na sa iyo, Calvin. Siguro magandang i-invite natin ang bago mong kaibigan sa bahay bukas. Sabi pa nga sa sarili ni Carla na na-curious kung anong klaseng kaibigan si Mendez. Napadaan nga rin siya kay Coach Salome para kumustahin ito. Makikita nga ang nagbigay pa ng paggalang ang matanda rito at ang ilang players na kasama nito. Kapag gumawa ng kalokohan ng kapatid ko, sabihan mo lang ako, Coach. Ako ang bahala, sabi nga ni Carla, at agad namang tumango si Coach Salome. Ang umagang iyon ng araw na iyon ay isang magandang araw para sa mga taga Palawan dahil nakuha ng teams nila ang mga panalo. Kinahapon na naman ay sa PSU naman ginanap ang ikatlong laro sa araw na ito. Maghaharap nga ang dalawang Mindoro teams. Ito nga ay sa pagitan ng Occidental Mindoro Mangyans at Oriental Mindoro Tamaraws. Para sa team ni Henrik ay isa itong pagbawi sa nangyari sa exhibition game na naganap noon sa Pinamalayan. Hindi na raw niya hahayaang maulit iyon. Samantala, para naman kay Kyle Lastimosa ay hindi na raw siya dapat pang magtimpi sa kanyang paglalaro, lalo na't napanood niya kung paano maglaro si Ricky Mendez noong nakaraang laban nito. Nandito pa ba si Abad?
Mahinang tanong naman ni Jerry kay Henrik nang sila ay naghahanda na para sa pagpasok sa loob ng court. Mukhang wala na. Nakita kami noong nakaraan after ng game ng Kalapan. Sabi naman ni Henrik na inayos na nga ang pagkakasuot ng kanyang jersey sa loob ng shorts niya. Babalik na ako ng Manila. Nakita ko na kung sino ang magcha-champion sa ligang ito at mukhang hindi kayo iyon. Sabi nga ni KA7 sa kanya na napaseryoso ng tingin sa labas nang kinakainan nilang isang mamahaling resto ng tanghaling iyon. Sinasabi mo bang Kalapan? Natatakot ka bang matalo ni Mendez sa Maharlika? Tanong pa nga ni Henrik. Pareho lang kami ni Ricky na maliit, gaya ng palagi mong sinasabi noon. Ang mga players na wala pang 6-footer ay walang mararating sa bigger leagues. Napangiti ng marahan si Abad at sineryosohan ng tingin si Henrik. Tumayo na nga ito at tinapik sa balikat ang kapatid. Dahil sa Mendez na iyon, may mga bagay ang biglang nagbago sa mga sinasabi ko. Pero may isa pa namang sigurado sa mga sinabi ko sa iyo. Iyon ay ang hindi mo pa rin ako matatalo sa one-on-one. Sambit nga ni Knight na naglakad na para lumabas. Hindi ganoon karami ang naging tao sa PSU kung ikukumpara noong nakaraang mga larong naganap dito. Pero hindi naman daw ito mahalaga dahil magpapatuloy pa rin naman ang laban kahit may manood o wala. Makikita na nga ang pagpasok ng mga maglalaro at nang magkapwestuhan na sila sa court ay dito na rin nagpunta ang referee na may dala sa bola. Ginanap na nga ang jump ball at ito na ang pagsisimula ng laban. Sa unang quarter ay parang bumubuo pa ng momentum ang dalawang teams. Isang normal scoring ang nangyari at natapos nga ang quarter sa score na 24-23 at lamang ng isang oxy ng isang jump shot sa may free throw line bago maubos ang oras ang ginawa ni Kyle Lastimosa na nakapagtala ng 10 points ng quarter na iyon. Sa pagdating naman ng ikalawang quarter ay naging maganda ang rotation ng bola ng Ormin. Mariing sinabi ni Coach Recto na itigil muna nila ang iso strat kung gusto nilang makabawi sa kalaban. Sinunod naman ito ni Henrik at nagresulta ito ng 54-48 na score sa pagtatapos ng first half. Alam din nga ni Kyle ang nangyari at naging malaking faktor nga sa laban ang magaling na playmaking ability ni Granger Chavez. Hindi lang din kay Ramirez na focus ang opensa kung kaya nagkaroon ng minira ng Ormin sa pagtatapos ng ikalawang quarter. Pagdating naman sa ikatlong quarter ay nagpatuloy ang ginagawa ng Ormin na ball movement. Kaso dito na nga si Kyle Lastimosa nagsimulang magparamdam. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na kapag nagminti siya ay makipaglaban sila sa rebound at bantayan ng mabuti ang mga mabibilis na kalaban. Habang pinapatalbog nga niya sa harapan ni Ramirez ang bola ay bumigla ng hakbang ang kanyang mga paa at umatake papunta sa basket. Marahan siyang huminto at nang sumabay muli ang kanyang defender ay doon na siya tumalon at pinakawala ng bola gamit ang isa niyang kamay. Isang floater ang kanyang ginawa at napasilbato pa nga ang referee nang matawagan si Ramirez ng foul. Napangiti pa nga si Lastimosa matapos iyon at matapos niyang maipasok ang bonus shot ay naibaba niya sa 8 ang lamang ng kalaban. Mabilis din niyang hinabol si Ramirez at dito na nga sila dumipensa ng kanyang mga kasamahan. Ang ikatlong quarter nga ang bumura sa lamang ng Ormin nang nagsimula na si Lastimosa ng kanyang magandang laro at natapos ang oras para sa quarter na iyon na lamang na ng 2 oxy. Ang mga manonood nga ay napaseryoso dahil sa ginawa ni Kyle Lastimosa. Wala kasing nagawa ang depensa ni Ramirez sa kanya at ito nga ang naging pagkakataon ng Oxy para humabol at tapusin ang ikatlong quarter sa score na 74-72. Dikit ang naging palitan ng score sa ika-4 na quarter at dito na nag-decide si Coach Recto na ibigay kay Ramirez ang main offense at nakaabang din naman sina Magsaysay at Salonga kung gagawa ito ng extra pass. Kaso ang kumpiyansang dala ni Henrik sa pagbawi ng panalo sa Oxy ay naglaho nang sa kalagitnaan ng quarter ay sinabayan niya si Lastimosa na dinakdakan siya ng harapan. Sa pagsilbato ng referee ay doon na nga rin napakuyom si Coach Recto dahil ito na ang ika-4 na foul ni Ramirez. Makikita pa nga ang seryosong tingin ni Kyle dito matapos iyon. You can't guard me. Sambit ni Kyle Lastimosa na nagpakuyom kay Henrik. Pero wala raw siyang magagawa dahil kailangan na niyang umupo dahil malayo pang matapos ang huling quarter.
Sina Gardiano, Chavez at Salonga ang sumubok na sumalba sa team nila habang wala si Henrik. Kaso, dito na lalong nanalasa si Lastimosa at napaseryoso na nga lang si Ramirez nang napaupo pa nito si Chavez. Isang ankle breaker crossover ang ginawa ni Kyle at pagkatapos ay nagpakawala rin ito ng tres sa tabi nito. Napakuyom pa nga si Kyle at sumigaw sa kanyang mga kasama na bumaba agad sa depensa. Ang Gigi Brothers nga ay hindi maiwasang matuwa sa ginagawa ng kakampi nilang ito. Ang galing daw nito at hindi nila maisip na maglapot dahil ayaw nilang masayang ang husay na pinapakita nito sa laro. Pansin ko kay Lastimosa, yung game nila noong nakaraan at ito, parang may nagbago. Sabi nga ni Rare, nakatabi si Calvin sa audience area. Ano naman iyon? Tanong ni Calvin na pinilit malaman sa tingin ang sinabi ni Rare. Kalmado lang siya tapos parang masaya rin siyang naglalaro. Wika ni Rare na napatingin kay Calvin na napatango naman. Talaga? Paano mo iyon napansin? Parang wala namang nagbago kay Lastimosa ah. Sabi ni Calvin at napangiti na nga lang si Rare. Hayaan mo na lang, mag-focus lang tayo sa panonood. Sabi nga ni Rare na napatingin naman sa kabila, sa lugar kung nasaan ang team ng Kalapan. Kapag nakalaban natin uli ang Oxy, baka hindi na mangyari yung panalo natin noong una. Mahinang wika naman ni Maki sa katabi niyang si Ricky na napangiti habang pinapanood si Kyle. Mukha nga kuya, parang iba na ang laruan niya ngayon. Nakakatuwa na parang motivated siyang maglaro ngayon. Sabi naman ni Ricky at napatango na nga lang si Maki. Dahil ito sa iyo Ricky, kung alam mo lang. Sabi naman ni Maki sa sarili. Namaga nga ang lamang ng Oxy. At hindi na rin ibinalik ni Coach Recto si Ramirez dahil mahirap na raw mahabol ang 15 lamang dahil may natitira na lamang ng 2 minuto. Matapos nga ang huling pagpuntos ni Kyle sa harapan ni Gardiano ay napakuyom na lang ito dahil sa tuwa. Ang tirang iyon nga ang nagselyo ng lamang nila at pinaupo na nga siya ng kanyang coach matapos ang ginawa niyang iyon. May ilang mga kababaihan pa nga nag-cheer kay Kyle habang naglalakad ito pabalik sa bench. Napatingin pa nga siya roon kaso sa pwesto ng Kalapan siya nakatingin na na-misinterpret ng mga kinilig niyang fangirls. Nakita ba ninyo iyon, Ricky at Maki? Tanong pa nga sa isip ni Kyle na agad ding umupo. Napatingin nga siya sa malayo at napasabing, baka pwede pa. Baka pwede ko pang magawa ang bagay na iyon. Sambit nga niya sa sarili. Dahil kay Ricky Mendez, dahil sa pinakita nito sa kanya ay bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon na magpatuloy sa kanyang pangarap sa paglalaro ng basketball. Kailangan mo ng kompetisyon. Kailangan mong mahirapan para lalo kang mahasa. Gaya nga ng sabi ni Maki sa akin, kailangan pigilan ka para lalo kang gumaling sa basketball. Sabi pa nga ni Kyle sa isip at natapos nga ang laban nila kontra sa Ormin sa score na 95-106. Kalapan City pa rin nga ang nanguna makalipas ang ika-4 na araw ng Mimaropa League na may kartadang 3-0. Sinundan naman sila ng Palawan Falcons na may 3-1 na record at sa huling laban pa nga sila magkakaharap kung kaya ang mga manonood ay hindi na raw makapaghintay sa pangyayaring iyon. Tuto na tayo, hindi na tayo pwedeng matalo. Sabi nga ni Henrik Ramirez at ang sunod na nga nilang makakalaban ay ang team ng Kalapan. Napaisip tuloy siya kung mananalo ba sila sa team na iyon. Isa itong bagay na hindi niya naramdaman noong una, lalo na kay Mendez. Kaso, dahil sa sinabi ni Knight sa kanya ay parang nagbigay ito ng katotohanang isang delikadong kalaban si Ricky Mendez at mukhang mas magaling pa raw ito kung ikukumpara noong OMPL. Kaya na niyang bumuhat ng team kung gugustuhin niya at hindi lang pagpuntos ang threat sa kanya, kundi ang passing ability niya na nagagamit niya kapag siya ay naiipit sa magandang depensa ng kalaban. Sabi pa nga ni Ramirez sa isip na napagtantong ang panahong siya ang pinakamalakas na player sa Ormin ay natapos na.